Isang investigasyon pero dalawang magkasalungat na ulat at bilyon-bilyong piso para sa flood control ang nasa gitna ng lahat. Yan ang sisilipin natin ngayon, itong iskandalo sa Senado na umiikot sa issue ng walang katapusang baha na problema nating lahat. Araw-araw baha, puro magnanakaw. Makli lang, pero ang bigat. Ramdam na ramdam ng marami sa atin yan, di ba? Ito yung sentimento, yung pagkadismaya ng taong bayan na nagtulak sa Senado na umaksyon. At bilang tugon nga, inilunsad ng Senate Blue Ribbon Committee ang isang malawakang investigasyon. Ang misyon? Simple lang. Alamin kung saan ba talaga napupunta yung bilyong-bilyong pondo na dapat sana para sa pagkontrol ng baha. At dito na nagkakaroon ng, sabihin na nating plot twist. Paanong nangyari na ang iisang investigasyon naglabas ng dalawang report na magkaiba ang sinasabi? Yan ang aalamin natin. Okay, so bago tayo sumisid sa political drama, unawain muna natin yung scale, yung laki ng pinag-uusapan natin dito. 207.2 bilyong piso. Grabe. Ulitin ko ha, bilyon yan with a B. Ganyan kalaki ang halaga ng mga kontratang nakuha ng iisang mag-asawang kontratista lang, ang mga Diskaya, sa loob lang ng 9 na taon. Kaya sila talaga yung sentro ng investigasyong to. Tapos, uminit pa lalo yung issue dahil sa salitang restitution. Ang ibig sabihin niyan, kailangan nilang isauli yung pera. Pero ang nakakaloka, ang sabi ng kontratistang si Curly Diskaya, parang sila pa raw yung ninakawan. Imagine that! Ang naging sagot naman ni DPWH Secretary Vince Dizon, medyo makapal din naman talaga ang muka. Ouch! Okay, so ngayon, pasukin na natin yung pinakapuso ng gusot sa politika, itong banggaan ng dalawang magkaibang reporte. So, sa isang panig, nandyan yung opisyal na investigasyon ng komite. Sila yung sumusunod sa proseso, step by step. Pero, sa kabilang panig, biglang sumulpot ang isang hiwalay na ulat mula sa Senate Minority. Ang sabi nila, teka muna, bitin at kulang daw yung investigasyon. At siyempre, hindi ito pinalampas ni Committee Chair Senator Ping Lacson. Ang turing niya sa ginawa ng minority, isang pambabastos sa proseso. Dito natin makikita na hindi lang ito simpleng hindi pagkakasundo sa resulta, kundi banggaan sa mismong mga patakaran at alitungtunin ng Senado. Okay, para masundan natin yung buong kwento, kailangan nating kilalanin yung mga, sabihin na nating main characters sa gulong ito. Ayan. So, meron tayong mga opisyal na investigador sa isang banda, tapos meron tayong grupo ng mga senador na kumalas para maglabas ng sarili nilang akusasyon. Siyempre, nandyan yung mataas na opisyal na tinuturo nila at yung mag-asawang kontratista na nasa gitna ng lahat ng questionableng proyekto. Ngayon, dito tayo sa parte na parang detective story. Silipin natin yung mga ebidensya at subukan nating pagtagpi-tagpiin yung mga pahiwatig na lumabas sa mga hearing. So ito yung isa sa mga major na sinundan ng mga investigador. Isang kadena ng mga koneksyon. Nagsimula sa isang property na pag-aari pala ng isang kumpanya na ang isa sa mga board member ay isang abogado. Na yung abogado lumalabas na board member din sa ibang mga kumpanya ng dating speaker. Gets niyo yung trail? Ito yung tinawag ni Senator Lacson na lead na kailangan talagang tutukan. Tapos, may isa pang piraso ng puzzle. Itong tinatawag na Cabral Files. Isa raw itong listahan na posibleng magdadawit pa ng mas maraming opisyal. Ang problema, bine-verify pa kung totoo ba talaga tong mga dokumentong to. Pero kung totoo man, sabi ni Senator Lacson, ang paggamit nito para sa kickback ay parang planned robbery na, matinding salita yan. So sa gitna ng lahat ng akusasyon at sa gusot na ito sa proseso, ang malaking tanong, ano na ang susunod? Paano na to uusad? Okay, so para lang malinaw sa lahat, ito yung tamang proseso. May step-by-step procedure yan. At dito po mapasok yung punto ni Senator Lacson. Sabi niya dapat hinintay ng minoriya yung step 3. Doon sana nila ipinasok yung findings nila bilang amyenda, imbes na gumawa sila ng sarili nilang hiwalay na dokumento. Ang sabi, ipagpapatuloy pa raw ng Blue Ribbon Committee yung mga pagdinig. Pero sa isang senadong tila nahahati ang opinyon at sa isang web ng ebidensya na sobrang komplikado, nananatiling malabo ang daan para sa pananagutan. Kaya naiiwan sa atin ang pinakamalaking tanong sa lahat. Sa huli, sino nga ba ang mananagot?